Panginoong Ama, salamat po sa araw na ito na minsan ba inakay mo ang bawat isa sa amin. Saan kami nagpasimula sa aming mga paglalakad, sa aming pananampalataya, at pagmamahal sa iyo sa pagsamba ngayong umaga. Kami po'y nagkasama-sama ng aming mga tinig ay pumapaibabaw sa itaasan ng langit sa iyong trono na aming inihandog ang lahat na ito bilang isang mabangong handog sa iyong paanan ngayong umaga. Panginoong Ama, salamat po as we welcome the Holy Spirit, the Spirit of wisdom, the Spirit of counsel and might, the Spirit of understanding, the Spirit of knowledge, the Spirit of the fear of the Lord, and the Spirit of intercession na siyang gumabay sa amin. At amin pong pinapanalangin na sa salita mo na aming pagdinilay-nilayan ngayong umaga ay mabuksan ang aming mga kaisipan at ang aming mga puso sa patuloy na paglago sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus na gumagabay sa amin sa lahat ng oras at nananahan sa amin upang ang buhay nito na yung pinagkaloob ay maging pagpapala at maging it will be a manifestation of your presence in this world around us. Father, we thank you. Salamat po sa mga pusong magbubukas sa iyong in your word that will be received by every one of us this very morning. Panginoon, salamat po sa banal na Espiritu na magbibigay sa amin ng kaunawaan sa mga salita mo na aming papag-aralan ngayong umaga. Sa iyo, Ama, ang kapulihan at pagpapasalamat sa dakilang ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesu Cristo. Amen. Amen. Sa ating pong pag-aaral ngayon ay nagpapahayag. Manifest Jesus in your life. Ibig sabihin po, ito ay hamon. Ito po'y panghamon sa bawat isa sa atin na sa buhay natin bilang Kristiyano ay maipakilala natin, maipahayag natin ang Panginoong Hesus na buhay sa ating buhay. Yun po ang ibig sabihin. Manifest Jesus in your life. Sa John chapter 14, from 12 to 14, ito po ang hamon na binibigay sa atin ng Panginoong Hesus sa mahaba ng panahon ng ating pagiging Kristiyano. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than these shall he do, because I go unto my Father. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that my Father may be glorified in the Son. If ye shall ask anything in my name, I will do it. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay pagkarugtong ng ating naunawaan na inibahagi sa atin ng ating mahal na pastor noong isang linggo. Maaring marami po ang nag-question sa kanilang kaisipan. Ano nga ba ang dapat kong gawin matapos kong maunawaan ang salita ng Panginoon?
Sinasabi po dito, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, sila nananampalataya sa akin. Tayo pong lahat ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. At ito po ang challenge. The works that I do, shall he do also. Ang mga milagro at himala daw po na ginanap ng Panginoong Yesus dito sa lupa ay gagawin din ng mga taong nananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Amen. Handa po ba tayong gumawa? Hallelujah! Ito pa po ang mas mabigat na hamon. And greater works than this shall he do. Ang mga milagro daw po at himala na ginanap ng Panginoong Yesus dito sa lupa ay gagawin din ng mga sumasampalataya sa Kanya. Medyo mahirap na po yun, ano? At lalong mahirap po ito na challenge. Greater works He will do. Ito po sa mahabang panahon ay naging kaisipan din sa akin. I reason in my mind, sabi ko, kaya ng Panginoong Jesus gawin yan dahil Diyos siya paano naman ako? Paano ko yan magagawa? At lalo pa, sabi ng Panginoong Jesus, ang challenge niya, greater works it will do. Higit pa sa ginawa niya, paano yung Panginoon? For a long time, this had been a puzzle in my faith. Pero narito rin naman po wala ang sagot. Kaya lang, dahil sa doubt, na agad nating isinasara ang ating kaisipan na, hindi ko kaya yan, hindi ko magagawa yan. Kalimutan ko na lang yan, iba na lang pangako ng Panginoon ang aking tatanggapin. Pero pag-aralan po natin ngayon, dahil doon sa naunawaan nating turo ng pastor ng isang linggo, naging maliwanag po ito sa atin. Okay. Ang sabi po dito, tayong nananampalataya sa Kanya. Okay. Okay na yun. Yung Kanyang mga ginawa dito sa lupa, ng mga milagro, ay gagawin din po natin. At higit pa, magagawa natin kasi napag-aralan natin ng isang linggo, ang Panginoong Jesus na ang nananahan sa ating buhay. Kaya, the same Jesus, the Son of God, who is all-powerful in heaven and on earth, will do it through us. So, na din po ba, di ba? Hindi naman tayo gagawa Ang Panginoong Jesus na siya nang nabubuhay sa katawang ito, ikikilos lang natin. Tayo po yung bibig na magpapahayag ng salita ng Diyos ng makapangyarihan. Tayo po yung kamay na magpapatong sa mga may sakit. Ang Panginoon, sabi niya, I will do it! Ako ang gagawa, kayo lang ang kikilos. Hallelujah. Amen. Maliwanag na po ba? Pero may proseso po para ito yung magawa natin. Ang pangako niya, magagawa natin ito dahil siya ay aakyat sa langit sasama o babalik sa Ama. Okay. Ibig sabihin, okay, naunawaan na natin. Babalik ang Panginoong Yesus sa piling ng Ama at sa ating pagkilos, ipapanalangin niya tayo. Yan. Para magawa natin yung mga bagay na gusto niya magawa natin dito sa lupa, magaganap na dahil papanalangin niya tayo sa Ama sa lahat ng ating gagawin. Okay naman po yun kasi nangaisip ko rin nun. At greater works, higit marami. Kasi marami tayong nananampalataya, marami tayong kikilos ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya magaganap nga na ang kanyang mga ginawa dito sa lupa ay magagawa natin dahil at in greater works dahil marami tayo nagagawa, marami tayong gaganap. Nung naririto siya lang ang muna, tapos yung mga disciples. Pero ngayon, libo-libo tayo, milyon-milyon tayo. Kaya greater works, hallelujah, posible, di po ba? Kaya
ipanalangin sa Ama sa kanyang pangalan, ay gagawin niya. Siya ang kikilos, siya ang magagawa ng milagro. Tayo lang ang gaganap dito sa lupa. Okay. I will do it. Nandito yung pangako niya. So, sigurado na natin yun. Alam na natin. Emmanuel, God with us. Sa lahat, sa maraming panahon, sa mahabang panahon, ito rin ang aking pinanananganan. Emmanuel, God is with us. So, ang lagi nating naiisip, ang Panginoong Yesus ay kasama natin. Okay. Kung ganito po ang ating kaisipan at pananampalataya, ang katulad natin, tayo binigyan ng libreng ticket para mamasyal sa Australia. Nakarating na po tayo sa airport ng Australia. Nagulat tayo sa kagandahan ng airport. At hindi na po tayo lumabas para mag-tourist. Kasi amazed na tayo. Kontento na tayo. Emmanuel, God with us. Kontento na tayo. Sa mahabang panahon, kontento na tayo that God is with us. Pero sa tinuro ni Pastor noong isang linggo, meron pa palang greater. Hindi lang pala God is with us. Pero bago maunawaan natin at maganap sa ating buhay, to have greater experience with God and do the miracles that the Lord Jesus Christ has done here on earth, meron po tayong dapat maunawaan. Sa Galatians 2:20, ito po ang proseso. Sabi po dito, I am crucified with Christ. Bago pala po tayo makaranas ng higit na malalim na kaunawaan at malapit na kaugnayan sa Panginoong Yesus, kailangan ay madanas natin ang mamatay kasama ng Kristo. At yun po ang kinatatakutan ng marami. I am crucified with Christ. Akala natin, nung tayo'y bautismuhan at ipinahayag sa atin ng pastor na binabautismuhan tayo dahil tayo ay tinatanggap natin na tayo ay namatay na, inilibing tayo sa tubig, namatay na sa dati nating pag-uugali, dati nating buhay, at sa pag-ahon natin sa tubig, tayo ay nabubuhay na ng isang bagong buhay. Yun din po ang maraming kaunawaan ng maraming Kristiyano. Pero sa akin pong naunawaan, paano ba yung mamatay sa dati mong buhay? 1979 po, we are still building our family. 1979. Yung pong youngest son ko ay sa bahay ko lang ipinanganak dahil hindi na po ako aabot ng hospital. So nasa bahay lang po kami. The next day, ang husband ko ay pumasok sa trabaho. Ang malungkot po, hindi siya bumalik. Sa kalagayan ko po, na bagong panganak, maliliit pa ang mga anak ko, mukhang nagsarado ng mundo sa akin. Isang linggo po, hindi dumating ang husband ko. Hindi ko po alam kung paano nangyari, pero ang nanay ko po ang dumarating araw-araw. Galing pa siyang nagtitinda sa San Juan, pupunta pa siya sa bahay namin. Hindi naman niya alam na wala kami kasama sa bahay, kundi mga bata. At
At siya doon po nagdadala ng pagkain sa buong isang linggo. Siya po ang mula sa San Juan, galing sa pagtitinda sa palengke, pupunta pa po siya sa may malapit sa Fairview at maglalakad pa para makarating sa amin na may bitbit na aming pagkain at lahat ng aming mga ano yung pwede niyang ibigay sa amin na aming kailangan. Di po ba napakahirap na sitwasyon? Pagkatapos po na isang linggo, hindi na rin dumating ang nanay ko. At may dumating po na kasamahan sa trabaho ng husband ko. At sinabi niya, ng aking pong husband ay na-aksidente at nasa hospital. Wala po kasing cellphone pa noon. So, 2 weeks, ang billing daw po nun sa hospital, alisin doon sa hospital na yon at dalhin sa PGH dahil hindi nila kaya ang sitwasyon ng aking husband. Damdamin po natin ang aking kalagayan noon. Nasa lahat ng pangangailangan, mahina pa ang aking katawan. At ito ang sumalubong na balita sa akin. So, iniwan ko po yung mga anak ko doon sa bahay namin at pumunta ako sa nanay ko. Ang nanay ko pala po ay nagkasakit din dahil sa kanyang kalalakad sa init. Mula sa kanyang pagtitinda, pupunta pa siya sa amin para maghatid ng pagkain, nagkasakit din po. Pero kahit siya may sakit, hiningan ko pa ng pera. Hiningan ko ng pera, mauutang pa siya sa Bombay para ibigay sa akin ng pera para meron kaming pantaksi. Mula sa isang hospital, sa Waterers Hospital, pupunta kami ng PGH. Kasi hindi daw po kaya ng Waterers Hospital ang kalalagayan ng aking husband. So para pong sarado na rin ang aking mundo sa lugar na yun, sa panahon yun. So nakarating po kami sa PGH. Ang husband ko po ay hindi nakikinig. Lakad siya ng lakad. Instead na siya ay nasa ER, emergency, hindi po siya naniniwala sa doktor, lakad po siya ng lakad. Ako naman sa hina ng katawan ko, habol pa rin ako ng habol. Hanggang dumating po yung panahon na hindi ko nang kayang habulin siya. Sabi po ng doktor, maganda ako ng 10,000 dahil ipapasiti scan ang kanyang utak. Kasi nahulog daw po sa taxi. Yun ang kanyang aksidente. Siya po ay personal manager ng isang company at naka-hire sila ng probinsyano. Yung probinsyano tumawid sa highway at nasa gasan at namatay. Sa loob ng 1 linggo, siya ang nag-asikaso ng patay. Kaya, na-trauma siya. Yun po ang kanyang kondisyon. Kaya, ayaw niya makinig sa akin, ayaw makinig sa mga doktor, nag-resign na lang po ako. Sabi ko, ako na ang humiga doon sa higaan niya sa ER. At ako po yung nananalangin. Panginoon, wala na po akong hinihiling. Ang aking lamang pong panalangin, ikaw na ang bahala sa buhay ko. Ikaw na ang bahala sa pamilya ko. Ikaw na ang bahala sa husband ko. Wala na po akong sasabihin. Amen. Doon po sa panahon yun, ay naramdaman ko na isinurrender ko na sa Diyos ang lahat. Naramdaman ko na ako'y namatay na sa gitna ng mga hirap. Sa lahat ng problema, sa lahat, hindi ko na kaya. Isinuli ko na sa Panginoon ang buhay. Hindi ko na kaya. At ito po yun po ang ibig sabihin na ako'y namatay na sa dati kong buhay kasama ni Kristo sa cross. Maaaring hindi pa dumating sa buhay niyo ang ganyan. Yun po ang aking kamatayan na aking inaangkin. At ito po ang magandang nangyari matapos kong mamatay.
Nagising po ako ng umaga, kinakalapit ako ng husband ko. Sabi niya, uwi na tayo. So, dahil isang bagong nilalang, sumunod lang ako. Nag-bus kami po sa may Fairview. Tahimik na po siya, nakarating kami sa bahay namin. Yung po mga anak kong 4 ay kinuha ng nanay ko at ng kapatid ko at dinala sa kanilang lugar, sa Sampalo. So, 2 lang po kami sa bahay. Nagluto siya. Parang walang nangyari sa nagdaan. Hanggang dumating po yung panahon na inirekomenda siya ng kapatid ko, early 80s, yung upheaval sa Saudi Arabia. Ang nakakapagtaka po sa panahon na yun, sa lahat ng kanyang, yung mga doubt ng doktor sa kanyang buhay, sa kanyang kalagayan, nang siya po ay mag-apply papuntang Saudi Arabia, nabigyan po siya ng doktor ng certificate na wala siyang karamdaman at walang anuman na problema sa kanyang katawan. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Yun po ang milagro. At siya po ay nakarating sa Saudi Arabia early 1980s. At ang biyaya po ng Diyos, sabi nga po dito sa ating susunod na verse, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Namatay na akong kasama ng Panginoong Jesucristo sa krus. Ngunit ngayon, itong buhay na aming ikinabubuhay ay hindi na ako. Ang Panginoong Jesus na ang nabubuhay sa akin. Hallelujah! Ito po yung natanggap nating revelation mula sa ating pastor. Hindi na tayo ang nabubuhay. Ang Panginoong Jesus na ang nabubuhay sa katawang ito. At ang ating ikinabubuhay sa katawang ito ay dahil sa pananampalataya ng anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nagbigay ng buhay sa akin. Hallelujah! Hindi po sabihin, hindi na ako. Yung dati kong buhay ay borado na. At ang Panginoong Jesus na, dahil sinurrender ko na yung buhay ko, ang Panginoong Jesus na ang namumuhay, nananahan sa katawang ito. Kaya nga, pag-isip ko, isa na akong isang bagong nilalang. At lahat sa aking kapaligiran ay bago na. At ang buhay na aming ikinabubuhay mula noon ay sa pamamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos. Sa ibang version po nakalagay, I live by the faith of the Son of God. Ang sabi po dito sa King James, I live by the faith of the Son. Yung pananampalataya ng anak ng Diyos ang aking ngayon ikinabubuhay. Ibig sabihin, kung ang pananampalataya ng anak ng Diyos ang nasa sayo, all things are possible with God who is now living in you. Amen! Ito po ang panghawakan natin. Kaya na kayang sabihin, iutos sa atin ng Panginoong Jesus na ang kanyang mga ginawang milagro dito sa lupa ay kaya din natin gawin. At higit pa dahil marami tayong gagawa ng milagro at himala sa pagitan ng kanyang buhay na siya nang nabubuhay at kumikilos sa katawang ito. Posible din po ba? Mahina. Hindi na po tayo, hindi na ako. Ang Panginoong Jesus na ang kumikilos, ang kanyang buhay, ang kanyang pananampalataya. At may pangako pa siya na ako ang gagawa. Kikilos lang natin. Ipapahayag lang natin. Kaya ito pong ating pag-aaral na yun ay gagawin kong patotoo. Mula nang ako'y mamatay kasama ng Panginoong Jesucristo, na siya na ang nabubuhay sa aking katawan, ay
patotoo upang magkaroon kayo ng maliwanag na isipan na kung paano nangyari ito o nagaganap sa buhay ni Pastor Leti, magaganap din sa buhay ko. Dahil the same Jesus Christ lives in her, the same Jesus Christ lives in every one of us, the same Jesus can do the miracles and signs and wonders na kanyang ginawa dito sa lupa. Posible di po ba? Amen. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi siya na ang nananahan sa atin, sa katawang ito. Kaya siya na ang kikilos. Kaya lang po, may mga problema nga. Sa Matthew 10:39 to 30, Mateo 10, verse 29 to 30. Ang sabi po sa 39, siya na nag-iingat ng kanyang buhay ay mawawalan nito. He who holds his life will lose it. But those who siyang nawawa siya, that who lose his life for my sake will live. Ibig sabihin po, yung mga tao na nabubuhay para sa sarili lamang ay mawawala ng buhay. Ibig sabihin, walang saysay. Pareho din ang buhay mo katulad ng iba. Walang pagkakaiba. Ang mga nag-iingat ng kanyang buhay para sa kanyang sarili lamang at nabubuhay talaga para sa sarili lamang, ay mawawala ng buhay. Ibig sabihin, the same, pareho din. Walang excitement, walang nangyayari. Nabuhay at namatay, parang wala lang nangyari sa kanyang buhay. Yun ang sinasabi sa verse 39. Siya na nag-iingat ng kanyang buhay ay mawawala nito. Iniingatan mo yung buhay mo para sa sarili mo lang. Nagpakaganda ka, nagpakayaman ka, nagpakatanyag ka. Pero anong epekto sa buhay? Anong epekto sa mundo? Wala. Diba? Pero ang tao na nawala ng kanyang buhay dahil sa Panginoong Jesus ay magkakamit nito. At may pangako pa ang Panginoon sa verse 40, when we offer our lives to God to be used of Him. Sa verse 40 sabi niya, he who received you, received me. And he who received me, received the one who sent me. Hallelujah! Ano pa po pa ang ating kulang? Dahil tayo nabubuhay dahil sa Panginoong Jesus, ang tumatanggap sa atin, ang pangako ng Panginoong Yesus ay siya ang tinatanggap. At ang tumatanggap naman sa Panginoong Yesus ay siya rin tumatanggap sa Ama na nagsubo sa Kanya. Ibig sabihin, the Godhead, ang Panginoong Yesus na naranahan sa atin ay tinatanggap nila at ang Ama na nagsubo sa Panginoong Yesus ay tinatanggap din nila. So, miracles will happen. Amen. Kasi nasa atin, ibig sabihin, ikinikilos natin ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus, ikinikilos natin ang nais ng Ama, so that yung milagrong nagaganap sa ating mga buhay for the glory of the Father in heaven above. Amen. Upang ang Panginoong Diyos na Ama na nagsugo sa Panginoong Yesus ay mabigyan ng kalwalhatian sa magitan ng buhay na ito na pinananahanan ng buong kapangyarihan ng Panginoong Heso Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. So wala na kung tayong agam-agam na kung ano ang pinapagawa sa atin ng Panginoon, ihakbang po natin because He is the one who will do the miracle. Hallelujah! Ang Panginoong Yesus na siyang namumuhay na sa katawang ito na sa ating pagkilos sa mga tumatanggap sa atin ay ang Panginoong Yesus na kanilang tinatanggap. And ang pangako pa
na salita ng Diyos sa atin. Balikan ko ang John 14:13. Will you ask in prayer in my name? I will do it for the glory of God the Father. So yung pong ating mga pagkilos, pananalangin, at paghayo ay nagaganap para sa kalooban, kaluwalhatian ng Diyos. Kailangan lamang po, we have to recognize that everything sa ating pong paglakad, sa ating pong paghayo, sa ating pong pagpapahayag ng magandang balita ng kaligtasan, ay dapat nating maunawaan na ang Panginoong Yesus sa kanyang kapangyarihan ang kumikilos sa ating buhay. Alam po natin ng Hebrews 13:8, ang Panginoong Yesus, Jesus is the same yesterday, doing miracles by Himself. And He is the same, doing miracles through our life, through this body. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung ito po yung ating hinahawakan sa ating buhay, wala po tayong agang-agang, we will not have any doubt kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon ay magagawa natin dahil siya na ang kumikilos sa ating mga buhay. At may pangako din po ang Panginoon sa Romans 4:17 na ipahayag natin ang mga bagay na dapat maganap. Hindi po man nagaganap, pinapahayag na po natin. Amen. Atin pong isa-isahin. Katulad po ng Panginoon Yesus nung siya ay nung sila ay binabagyo sa dagat. At ang mga disciples ay nawawalan na ng pag-asa. Ginising po nila ang Panginoong Yesus at ang Panginoong Yesus ay nirebuke niya yung hangin. Kinutusan niya yung hangin na pumayapa at pumayapa ang mga alon at wala na ang bagyo. Kami po ay papunta ng Surigao. Hindi po kami touch in, hindi po kami makababa sa Surigao dahil sinalubong kami ng malakas na bagyo. At ang mga tao pong sakay ng eroplano ay nagkakabalintong-balintong na at nag-iiyakan na. Ako po'y nanalangin. Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, naririto po kami. Ang iyong kalooban magaganap sa buhay ng bawat isa sa amin. At ang bagyo ay titigil para sa iyong kapangyarihan. Kami ay makakarating ng Surigao ng mapayapa. Alam niyo po ba kung ano nangyari? What happened next is kaya na namin mag-touchdown. Hindi nga lang sa Surigao, kundi sa Basilan City. Pero maluwalhati po kami na nakababa sa gitna ng bagyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil pangako po niya, di ba? Greater things you will do. Eh di gawin po natin sa pangitan ng Panginoong Yesus na siyang namumuhay na mamahay sa atin. Amen. Papunta po, doon po, since 1989, meron na po kami mission sa Iloilo. Ako po'y sumasakay sa barko, kaya si Angelique kasama ko. Karoon pa rito kami sa barko lang, kasi wala pang 200 ang barko, pamasahe. Papunta po kami ng Maynila, at sinalubong din kami ng malakas na bagyo. Ang mga Ilonggo po, nagsusukahan na at nagpabalintong-balintong na sa kanilang mga higaan. Meron pang isa pa na lasing na sasabihin, ay, wala na tayong pag-asa, lulubog na tayong lahat. Tumayo po ako at i-review ko yung lasing na nagpahayag. At ako po'y nanalangin. Tumayo ako at nanalangin. Salamat po sa Panginoon. Panginoon, naririto po kami.
Ang iyong pong kalooban ang siyang magaganap sa aming mga buhay. Hindi po ang kalooban ng kaaway. Salamat po, Ama, sa pangalan po ng Jesus. At kami po'y nakadaong sa Maynila. Habang bumababa po ang mga pasahero, meron pong mga lalaki na nagsalita sa akin. Sabi niya, Manang, ang lakas mo naman sa Panginoon. Ang tapang mo naman, napatigil mo yung lasing na nagsasalita na ng kamatayan. Sabi ko, ang Panginoon Jesus yan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ibig sabihin, kaya ng Panginoon na siyang nagmamahay na sa ating buhay, naganapin ang milagro at himala sa ating kapanahunan. Over nature, yun, over nature. Over dangerous events. Tayo po ay nakakarating sa mga panahon na nasa panahon tayo ng very dangerous. Kami po may Bible study sa Iloilo, sa isang kalsada, sa isang barangay. Tatawin pa kami ng highway at kami po ay lalakad sa may sementeryo dahil yan po ang aming bahay sa malapit sa sementeryo. Alas 10 na po ng gabi nang kami matapos ng Bible study. At doon po sa aming daraanan ay may nagtitipon, may nagmi-meeting ng mga tagalabas. Mga nakasakbit po ng baril. At sila nakaikot doon sa kalsada. Wala po kami ibang dadaanan kundi yun. So sabi ko sa dalawang kasama na bata, kapit kayo sa akin. At kami po'y lumakad sa gitna ng mga tagalabas na nagmi-meeting. Hindi po kami naramdaman na kami lumampas sa kanila. Nagpatuloy sila sa kanilang meeting na hindi nila naramdaman na kami ay nakapasok sa kanilang meeting at nakalabas. Hallelujah! Dangerous! Galing po kami dito sa Cavite, doon po sa bahay namin sa Las Piñas. Wala na pong tricycle pagdating ng 10 o'clock. At yung mga mababangis na hayop na dogs, aso, pinapakawalan na po ng mga may bahay. Kami po ni Brian, ang pangatlo kong anak, pauwi, wala na po kami ibang dadaanan. Sabi ko sa kanya, bantog po yung mga aso doon, talagang naglalapan ng tao. Sabi ko, hawak ka sa akin. Kami po nagmarcha. This is the day that the Lord has made. Ano po nangyari sa aso? Ang mga aso mababangis na kaupo at nakinig sa amin. Hallelujah! Palapakan po natin ang Panginoon. That Jesus in us is able to save us and do miracles through this life. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Yung pong mga pipi at bingi ay pinadala sa Panginoong Yesus at pinanalangin ng Panginoong Yesus at sila ay nagsalita. Katotohanan po, ayan si Angelique. Nung siya po ay 1 year old, siya ay nakumbulsyon, tumirik ang kanyang mata, na hospital siya. Pagbalik niya ng bahay, hanggang 2 years old doon po, wala pong magagawa kundi maupo. Hanggang 3.5 years old, siya po ay bingi at pipi. Ako po'y nananalangin para sa kanya. At nabasa ko dito sa Biblia, na yun po pala ang ating yung dila ng tao ay pwedeng dumikit sa ngala-ngala. Wala po siya kahit sound, wala. So, nanalangin po ako, at tinawag ko siya, pinalabas ko yung dila niya. Paglabas niya ng dila, hinila ko in Jesus' name. Tapos pinasalita ko siya. Hanggang ngayon po, mas nadadal pa kaysa sa akin. Palampakan po natin ang Panginoon. At dahil po sa kanyang experience, nung po kami mag-crusade sa Sara,
Meron din pong 21 years old na binata na pipe sa pangalawang araw ng aming crusade ng Seven Last Words. Tapos ko pong mag-preach, ay hindi ako ng mga sinong gustong makaipanalangin. At ang una-una pong lumapit sa akin ay yung pipe na 21 years old. Napipi po yan dahil sa drug addiction, drug overdose. Pumikit po ako ulit. Sabi ko, Panginoon, Ama, hindi ko po alam anong gagawin dito. Kahapon yung mga may sakit lang sa tuhod, yung may sakit sa ulo, yung may sakit lang sa ano. Yun lang, Panginoon, hindi ko alam ang gagawin dito. Pinaalala sa akin ng Panginoon yung ginawa ko kay Angie. So buong pananampalataya, kumuha po ako ng tissue paper, pinalabas ko yung kanyang dila. Paglabas ng dila, pinanalangin ko. In Jesus' name, binigay ko yung microphone. Jesus! Sumigaw po, Jesus. Ang mga tao naglulundagan. Ang iba umiiyak, ang iba nagtatawa. Hanggang sa buong bayan po ng Sara ay nabalita na yung 21 years old na pipi ay nagsalita. Ang bunga po, hindi na kami pinalis sa lugar na yun. Ibinigay sa amin yung kapilya ng Katoliko upang doon kami patuloy na magpahayag ng salita ng Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ito po ang dito ko na lang yung mga aking katotoo. Yung marami po sa atin, kahit Kristiyano na, hindi natin napapansin na tayo po'y nagsasalita ng sumpa sa ating sarili. Halimbawa, may anak ka na humingi sa'yo ng pera, ano pong sagot natin? Wala. Sinasabi natin wala. Halimbawa po, tumawag kayo ng aso, anong lalapit sa inyo? Aso, di ba? Tumatawag ka ng wala. Ano lalapit sa'yo? Kawalan. Tayo po ay nagsasalita ng sumpa laban sa atin. At dito ko po bibigyan ng diin. Meron pong pastora na invite sa akin ng isang linggo. Nagsimula kami ng don't watch. Alas 5 ng madaling araw, kami po maglalakad papunta sa kanyang simbahan. At kami po ay mananalangin, kami po magsiservice. Yun po ang ginagawa namin, siguro kalahating ng patindig araw nilalakad namin, tapos kami mag-don't watch. Mananalangin kami, magsiservice kami ng alas 5 ng madaling araw. Isang linggo po yun, invite niya po. Pangatlong araw, hindi na po siya makalakad, gulay na siya. Wala naman siya nagnat. Ako na lang naglakad. Ako na lang nag-don't watch. Ako nagtatanong sa Panginoon, Panginoon, anong nangyari sa kanya? Napagod ba siya o kung ano? Kasi mas matanda siya kaysa sa akin. Pinanalangin ko siya pag uwi ko ng bahay. Ako'y nagulat na ang panalangin ko ay kinasal ko ang spirit of death. Wala na siya, wala siyang lagnat, wala siyang kung ano. Pero nung ipanalangin ko siya, ang pinaalis ko sa kanya ay espiritu ng kamatayan. Ako din nagtatanong, sabi ko, Panginoon, bakit espiritu of death ang aking pinaalaya sa kanya? Hindi ko po alam, kayo na lang ang bahala. Pero the next day, sumama na siya sa akin sa don't watch at siya nagpatotoo. Meron pala siyang kaibigan na pinipilit siyang gumawa ng anumang bagay na bawal at ayaw niya. Nasabi niya doon sa kanyang kaibigan na kung ganyan ang trato mo sa akin, mabuti pa na siya daw ay mamatay. Nasabi niya yun. I-confess niya sa congregation na ipinahayag niya yun, pinanalangin niya na siya ay mamatay. Kaysa sa siya pinipilit ng kanyang kaibigan na gumawa ng hindi tama.
Kaya unti-unti ang espiritu ng kamatayan ay dumating sa kanya. Salamat na lang sa Panginoon at itinuro niya sa akin ano yung espiritu na bumabagabag doon sa pastora at pinalayas ko ang espiritu ng kamatayan. Ito po yung sinasabing self-curse. Yung sinusumpa mo yung sarili mo. Di ba? Katulad din na sinasabi natin sa anak, dito po sa Bacandara, meron kami na-encounter na binata na lagi nagkakasakit. Hindi alam ng doktor kung ano yung kanyang sakit. Yun pala po ay, nung bata pa yun, itinapon niya sa hagdanan at sabi niya sa kaaway, sa'yo na yan! Ayoko na. Ipinagkaloob, inihandog pala niya yung sa kaaway. Kaya yung bata na yun hanggang lumaki, hindi na pakinabangan at namatay sa mental hospital dahil sinumpa pala ng nanay niya. Tayo po'y mag-iingat kahit Kristiyano na tayo sa ating mga salita. Dahil alam po natin sa Proverbs 8:20 na ang kapangyarihan ng ating salita ay depende the power of tongue is the power of death and life is in our tongue. Mag-ingat po tayo sa ating pagsasalita dahil ang ating pinapahayag ay milagro, kagalingan, katahimikan, kapayapaan. Lahat po yan ay pinapahayag natin. At ito naman po ang magaganap sa ating buhay. Pero kung kahit Kristiyano na at magsalita ka ng hindi maganda, nagaganap sa buhay ng tao na nagpahayag ng gano'n. Hallelujah! Tayo po ay binigyan na ng Panginoon ng kaunawaan upang anuman ang ating ipahayag ay gagawin ng Panginoong Yesus ayon sa kanyang kalooban. Isa na lang pong patotoo. Sa Leon, meron pong mabait na tatay, mabait na asawa. Pero dumarating yung panahon na gusto niyang patayin ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Kaya iniwanan na po siya ng kanyang pamilya. At tinawag po ako kasi hindi po malaman kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay. Ang Panginoon po na siyang nananahan sa atin, na nagbibigay sa atin ng kaunawaan at katalinuhan, ano ang dapat natin ipanalangin sa taong nangangailangan. Hindi ko po sasabihin, kaya ko yun, o nagagawa ko yun, kundi sa sa lahat ng panahon na ako'y may kailangang harapin, na ang Panginoong Yesus na ang kumikilos. Tinanong ko lang siya, nung bata ka pa, may nakita ka bang pinatay? Bullseye. Sinabi nung lalaki, bata pa ako, nakita ko pinatay ng tito ko ang aking tatay. At isinumpa ko, paglaki ko, papatayin ko din siya. Kaya yung pong espiritu ng kamatayan, kahit hindi yung uncle niya ang kanyang kaharap, ay nabibigay sa kanya ng lakas, ng galit, upang tuparin ang kanyang pangako. Huwag na huwag po tayong mangangako, huwag na huwag po tayong magsasalita ng hindi maganda, sapagkat ito po ay nagaganap. Gawin na lang natin ang pinapahayag ng Panginoong Yesus sa atin. And I will end with this. Ang sabi po ng Panginoon, tayo ay, and I will read, Mark 16:15 to 18. Ito po ang mandate, ito po ang sugo, ito po ang utos sa atin ng Panginoon. Samantalang alam na natin ngayon na ang Panginoong Hesus na ang nananahan sa ating katawan
at ano ang nagaganap sa ating kapaligiran ay dahil ang Panginoong Hesus na ang kumikilos sa ating mga buhay. Hallelujah. Mark 16, from 15 to 18. And I said unto them, okay, go into all the world and preach the gospel to all nations. Dahil alam po natin ang Panginoong Yesus, hindi lang siya nag-upo sa atin, kundi siya na ang nananahan sa atin. Kaya na natin lumakad, humayo sa lahat ng lugar na pinapapuntahan sa atin ng Panginoon upang ipahayag. Unang-una po, bago tayo manalangin, ay pinapahayag natin ang magandang balita ng kaligtasan sa lugar na ating pinaroroonan. And preach the gospel to every nation. Ito po ang ating bungad na ang pagmamahal ng Ama ang siyang ating hinahatid sa mga tao na ating nakakausap araw-araw. He that believeth is baptized and shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs will follow. Dahil tayo pinananampalataya at ang Panginoong Yesus na ang nananahan sa ating katawan, these signs shall follow them that believe. Ito ang mga milagro na magaganap sa buhay ng mga taong nananampalataya na ang Panginoong Yesus na ang nananahan sa katawang ito, kaya siya ang kumikilos, gumagawa ng milagro at himala sa pagitan ng ating katawan. Siya na ang kumikilos, samantalang binigyan na natin siya ng karapatan at pagkakataon na kumilos sa ating mga buhay. In my name, they shall cast out devils. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, na siyang nananahan na sa atin, wala pong magagawa ang kaaway kundi umalis. Presensya lamang po ng Panginoong Yesus, tatakbo na sila eh. Dahil alam natin ang Panginoong Yesus ang kanilang nakikita. At tumatayo tayo sa pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Yesus. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. Ang mga ahas at alakdan na nasa ating kapaligiran ay ating mapipinsala. At and even they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Dalawa na pong kapitbahay namin ang sinabihan ng doktor na hindi na pwedeng lumakad dahil napupulpot na yung kanyang buto. At operasyon lang daw po ang pwede, kaya lang 69 years old na, baka mamatay na sa operating table. Pinag-pray po namin yung aming kapitbahay na 69 years old. Umiiyak na dahil mamamatay na daw siya. Sinasabi na naman niya na siya mamamatay na. Pero pinag-pray po namin, tingnan namin ang magandang balita ng kaligtasan sa kanya. Ngayon po ay naglalakad na, namamasyal na. Thank you, Lord. Hallelujah. We shall lay hands on the sick and the sick shall recover in Jesus' name. Amen. Hallelujah, hallelujah. Oh, wala nang ibang kapangyarihan na naririto sa lupa at sa langit. It is only the name of the Lord Jesus Christ that had given in heaven and on earth, only the name of Jesus, that people will be saved, people will be healed, people will be